Ang araw po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At nagpapasalamat po ako sa ating mga bagong subscribers dito sa ating YouTube channel. At pag-uusapan po natin dito tungkol po sa reklamo ng ilang mga concerned citizen o mga residente dito sa isang barangay o ilang barangay dito sa lungsod ng Maynila. Ito pong barangay na to nasa District 2. District 2 na po itong barangay na to. At ang reklamo po ng ilang mga concerned citizen dito ay ang pagdami daw di umano ng mga nagpa-park dito sa kanilang barangay. Ayan po, at makikita po natin dito sa video yung mga sasakyan na nakaparada ay hindi naman daw po taga dyan sa lugar na yan. At ayan po ang nirereklamo ng ilang mga residente dahil nung nakaraan daw po nung mga nagdaang tao, nagdaang administrasyon, itong lugar na to ay malinis na malinis. Ito talagang hindi pinaparking. Pwede lang po magparking dito yung mga residente at yung mga taga rito. Pero ngayon daw po naglipa na daw po ang mga ilang parking collector at kumukuha pa ng ilang mga sasakyan na ipapark dito sa mga lugar na to. Ano na po ba ang lagay ng parking dyan sa lungsod ng Maynila? Bakit po hindi ata kayang resolbahin ng ating mahal na mayora dyan? Alam naman po natin na ayan talaga ang pangunahing problema ng lungsod ng Maynila, ang mga parking. Hindi lang po ang mga residente ng Manila ang nagrereklamo, kundi po yung mga dumadayo po sa Maynila. Dahil sobra na po ang kapal ng parking dito sa lungsod ng Maynila. Hindi po natin alam kung bakit ayaw pansinin ang ating kinaukulan dyan at lalo pa pong pinadadami. Ang alam po natin hindi naman ata dapat pagparkingan yung mga lugar na yan. Nagtataka sila kung bakit daw bigla na lang po may muusbong ng mga parking collector at dyan po nagpapapark sa lugar na yan. Dahil alam natin yung lugar na yan dati maluwag po talaga yan. Maluwag po talaga yung lugar na yan at tanging mga residente lang ang nakakapagpark dyan. Pero ngayon ang pinagtatakahan ng ilang mga residente yung mga outsider na nagpapark dyan at dala-dala ng mga parking collector. At hindi lang daw yun, minsan daw po yung mga truck pa ang mga nakaparking dyan. Ano ba naman yan? Hindi na po ba natin kayang resolbahin yung parking bago po natin ayusin ng iba? Ayan po dapat ang inuuna natin dahil yan po ang problema ng lungsod ng Maynila, ang parking. At nangako po dati, naalala ko, nangako itong ating mahal na mayora na ayusin niya ang parking dahil nagpalit nga siya ng mga opisyalis dyan sa mga kinaukulan dyan. Nagpalit sila ng opisyalis dyan sa mga departamento dyan para ayusin ang parking, ayusin ang traffic. Pero bakit po nagkaganon? Lalo pa po lumala. Nakita po natin, hindi po tayo gumagawa ng salita rito at nakikita rin po natin kahit na ilang mga Manileño, ilang mga dayo sa Maynila, nakikita po, ayan din po mga nirereklamo nila. Yang biglang dumagsa ang parking ng lungsod ng Maynila. Ano po ba ang ginagawa ng mga kinaukulan dyan? Pinaparami po ba talaga natin ang parking? O inaayos po natin? Hindi po natin kailangan paramihin ang parking dahil dyan po nasisira ang lungsod ng Maynila. Ayan po ang unang-unang kinasisira ng lungsod ng Maynila, yung parking na yan. Ano po ba ang meron dyan sa parking na yan? Di ba? Nakita naman po natin, di ba? Na ang mismong harapan ng bahay natin dyan sa Manila City Hall, nakita naman po natin yung mga parking dyan. Halos siguro araw-araw po nandyan kayo sa lungsod ng Maynila. Ayan ang ginagawa natin. Pero hindi po natin nakikita yung mga parking na nandyan sa labas. Nakita nyo, ultimo dun mismo sa labas ng Manila City Hall, yung traffic light dyan sa may tapat ng SM. Grabe na po ang parking. Halos doon na nakaparking yung mga motor. Dito sa may SM, yung mga lagi kong sinashoutout yan, yung parking na yan dyan sa paligid ng Manila City Hall at SM Manila, pero wala po. Tandaan nyo po yan, hanggat hindi natin inaayos yung parking na yan, ilang buwan na lang po, halala na, baka maapektuhan po ang pagtakbo natin muli sa pagka-alkalde ng lungsod ng Maynila. Kasi po umasa yung mga Manileño na ayusin natin ang parking. Umasa ang Manileño na lilinis ang kakalsadahan natin. Pero bakit po ngayon? Nakikita nyo po, ang dami po nagrereklamo dito din banda sa may Quiapo.
Nakita niyo po yung reklamo dyan sa Quiapo na sobra na ang kapal ng parking, kabilaan na po. Po yung mga sinasabi sa akin lagi ng mga nakakausap ko, kung maaari daw po paki-shoutout yung lagay ng parking dito sa lungsod ng Maynila. Pero hindi po tayo tumitigil na nakaka-shoutout kahit na po hindi nyo pansinin, pero patuloy po rin po ako isa-shoutout yung mga parking na yan, kasi po yan po talaga ang problema ng lungsod ng Maynila. Mayora, galaw-galaw naman po tayo at tingnan po natin yung lagay ng parking dito sa lungsod ng Maynila. Bagong problema naman itong vendors na naman, kasi ang namumuno umano dyan sa parking na yan, yan din po ang inilagay natin sa mga vendors, sa hawkers. Ano na po mangyayari sa atin? Ano na po mangyayari sa lungsod ng Maynila kung pagpapatuloy natin yung ganyan? Unahin po muna natin yung trabaho natin, wag po natin muna unahin yung mga ibang bagay. Alam po natin na busy tayo sa darating na halalan, pero po dapat po inuuna po natin yan dahil marami pong Manileño, marami pong mga tao ang naaabala niyang mga parking na yan. Kaya po yung mga ilan dito sa barangay na tinutukoy ko po, naku po, sangkatutak po ang parking. Lahat na lang ata ng lugar na pwedeng mapaglagyan ng parking mayroong mga parking collector. Di ba po, hindi po makaimik ang ilang mga barangay, siguro hindi makaimik ang mga ilang barangay, tikom na ang bibig nila dahil ang mga tinatalaga ninyo dyan mga parking collector talagang galing ng lungsod ng Maynila. Ano po magagawa nila? Kahit na may ordinansa sila dyan sa barangay na yan, magtikom na lang ang bibig nila, kahit na sila na mismo ang nahihirapan at napiperwisyo dyan sa mga parking na ililagay natin dyan sa kanilang mga barangay.